Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay ng Know the Truth dito po sa TV Maria. Muli po ito si Attorney Marwil Yasos OP, ang Vocation Director ng Company of St. Dominic, Associate Member ng Defensores Fidei Foundation at Legal Advisor ng Catholic Faith Defenders of Davao City. Isa na naman pong paghahandog sa inyo ng aming palatuntunan at hindi po makukumpleto ang ating programa kung hindi po natin kasama ang ating pinagpipitaganan at lubos na pinakamamahal na Reverendo Padre Abe Arganiosa. Magandang araw sa iyo, Atty. Bars. Ito po si Father Abe Arganiosa, ang National Advisor ng Catholic Faith Defenders at Associate Member din po ng Defensores Fidei Foundation. At muli ako po'y nagagalak na makasama si Atty. Mars at kayong aming mga tagapanood sa programang ito upang sa ganun ay muli po naming bigyan ng kasagutan ng inyong mga katanungan at aming ipaliwanag ang pananampalataya ng Santa Iglesia na nakabatay sa banal na kasulatan. At hindi po magkakaroon ng katuparan ng matagal na nating inaasam na magkaroon po ng ganitong palatuntunan dito sa telebisyon, sa TV Maria, kung hindi po dahil sa Children of Light Catholic Community at ng Cedar Media Incorporated. Sa mga nanonood po sa cable, mapapanood nyo po ang aming palatuntunang Know the Truth dito po sa Dream Channel 3, sa Destiny Cable 93, at Sky Cable 160. Doon naman po sa wala pa po sa kanilang cable provider ang estasyon ng TV Maria, maaari nyo pong tawagan, kontakin ang inyong mga local cable operator para mailagay po ang istasyon ng TV Maria. Sapagkat, Father, napakaganda po ng feedback, panglima na po ang ating episode sa araw na ito at naipalabas na rin po sa TV Maria at talagang napakaganda po ng mga natatanggap po nating mga pagpapuri sa ating palatuntunan na nagmumula po sa ating tagapanood. Okay, totoo po iyan, Atty. Mars, at talaga nga pong kaninang umaga, nung ako po'y nagising at binuksan ang aking internet, talaga naman bumugad sa akin ang katakot-takot na mensahe mula sa ating mga tagapanood. At sila nga ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa programang ito. At hindi lang dito yan sa Pilipinas, mga minamahal naming tagapanood, pati po ang ating mga Pinoy seminarians diyan po sa United States ay nagpadala rin ng kanilang mensahe ng papuri at pasasalamat. Particularly ang ating seminarian na nasa Connecticut, Archdiocese of Hartford, si Brother Jerwin Penido. At napapanood din po ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng YouTube. Maaari nyo pong puntahan ang YouTube at hanapin ang Cedar Media Inc. or Cedar Media Incorporated sa YouTube at mapapanood nyo po ang aming mga episodes. Lalo na po yung mga naunang episodes na naipalabas na sa TV Maria. Napakarami din po ang nagla-like sa ating Facebook page, Father. Ay, talagang libo-libo na, no? Libo-libo na po ang nag-like sa ating Facebook page at gayon din po yung nanonood sa ating mga downloaded programs dito po sa YouTube. Yes. At doon naman po sa mga nagtatanong kung anong oras po nila masusubaybayan o mapapanood ang ating palatuntunang Know the Truth sa kanilang cable sa TV Maria. Ito po ay ipinapalabas mula Lunes hanggang Linggo. Isa pong buong linggo nila, Father, na masusubaybayan ang ating palatuntunan. Kaya talaga matutuwa po sila dyan sapagkat nakadepende po sa oras ninyo, sa panahon na kayo'y walang trabaho. Anumang araw sa loob ng sanlinggo ay marami kayong pagkakataon para mapanood at makita ang programang ito. Kaya nga po, talaga naman, ayon po sa mga feedback na ating natatanggap, tumataas po ang ating rating dito sa Know the Truth sa TV Maria. At marami na rin po ang mga tumatawag sa kanilang mga cable providers na isama ang TV Maria sa kanilang mga estasyon. Mga anong oras po ninyo pwedeng mapanood ang aming palatuntunan, mga minamahal? Pwede nyo po itong mapanood mula Lunes hanggang Linggo, alas 6:30 ng umaga, at ito po ay muling ipinapalabas o nire-replay sa oras na alas 3 ng hapon at alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Ayan, round the clock po ninyong mapapanood ang Know the Truth. Yes, pati po itong mga early riser natin, ay liligaya sila dyan sa 6:30 a.m. na program natin. At para po naman doon sa free ang kanilang afternoon, alas 3 po ng hapon,
At para po naman sa mga parang paniki na hindi inaantok, ay meron din po 11:30 ng gabi hanggang 12:30 po ng hating gabi. Yes, at ito po ay interactive sapagkat kung gusto po ninyo magtanong sa amin, may paglilingkod po namin ang aming kasagutan sa mga susunod po na aming programa. Maaari po kayong mag-text dito po sa telepono bilang 0929-980-1010. Uulitin po natin, nakikita po ninyo dyan sa inyong TV screen, 0929-980-1010. Yes. At ngayong araw pong ito, mga minamahal, napaka-interesante po ng ating tatalakayin sapagkat, Father, isa po ito sa mga pinakababatikos na aral ng ating simbahan. Walang iba yung pagdadasal natin, ano? Yung panalangin natin na inaalay natin sa mga yumao or prayer for the dead. Yes, napakahalaga po para sa atin yan. Brother Mars, sapagkat para sa atin, yung buhay ng tao ay hindi lang parang hayop na kapag namatay na itapos na. No, sapagkat sabi nga natin, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. At alam din natin na tayo nilikha ng Panginoon hindi para sa kamatayan, kundi para sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil dyan, kahit na namatay na ang isang tao, bagamat namamatay ang kanyang katawang lupa, ay para sa ating mga Katoliko, yung kanyang kaluluwa ay buhay pa rin at nagbabalik sa ating Panginoong Diyos. At yan po ay paumpisa pa lamang naming paghandog sa inyo. Ito po yung katanungan at maya-maya po lamang ay aming sasagutin ito. Masama daw po bang magdasal sa mga patay kasi patay na daw po yun? Yes, nagbabalik po tayo muli sa Know the Truth dito sa TV Maria at talaga naman pong napakaganda ng ating mga pag-uusapan sa araw na ito. Kanina po, bago tayo nag-break, ang tanong ay, Father, bakit po natin pinagdarasal yung mga namatay na? No? Bakit daw tayo nananalangin sa mga yumao? Talagang napakaganda pong pag-usapan yan dito sa ating programa, Brother Mars, sapagkat kahit naman na sa akin ay napakadaming beses nang tinatanong iyang katanungang iyan. At napakahalaga para sa atin sapagkat pinakikita nito yung ating dangal bilang tao. Ano ba ang tao? Ito siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatapos doon yung kanyang buhay? Subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ng ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3 verse 6. At yan din ay pinaliwanag sa atin no, ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Luke chapter 20 verse 38. God is not the God of the dead but of the living, because everyone, all are alive in Him. So kaya dyan po natin makikita, hindi nagwawakas sa kamatayan ang buhay ng tao. At yung pagdarasal, Father, para sa mga patay ay hindi naman imbentong aral ng mga Katoliko. Sapagkat maging yung mga Hudyo, meron po silang gawaing ganito. No? Maging nung pagdating ng Panginoong Hesukristo, hindi niya binago yung aral na ito, hindi niya po sinawata, hindi niya po tinutulan ang gawaing ito ng mga Hudyo. Babasahin po natin ito, Father, doon sa nasusulat sa Lumang Tipan. Kaya lang po, dapat yung babasahin ninyong Biblia ay Bibliang Katoliko kasi pinilaso ito ng mga Protestante, ano, Father? Nilapastagan nila yung Biblia at tinanggal yung 7 aklat sa Lumang Tipan. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Makabeyo na tinanggal po sa mga Protestanteng Biblia. At ito po ay babasahin natin mula po doon sa versikulo 44 patuloy hanggang 46 ng Ikalawang Makabeyo, Kapitulo 12. Ganito po ang ating mababasa.
sapagkat kung hindi siya sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng mga mabuwal, ay magiging isang bagay na kalabisan at walang kabuluhan ang pagdalangin sa mga yumao. Meron po pala ang pagdadalangin para sa mga yumao nung mga sinaunang panahon pa. Bukod dito ay kanyang pinahahalagahan ang napakagandang gantimpalang nakalaan sa mga namamatay sa kabanalan. At ito ay isang isiping banal at kalugod-lugod. Iyan ang dahilan kung bakit nag-aalay siya ng handog dahil sa kasalanan sa kapakanan ng mga yumao sa ikaliligtas nila sa kasalanan. Napakalinaw po yung sinasabi ng ikalawang Makabeo 12:44 hanggang 46, yung pagdarasal at paghahandog para sa mga yumao. Yes, at yan nga po natin makikita mga kapatid, napakagandang aral nito mula sa banal na kasulatan na sa kasawiang palad ay nireject ng mga protestante sapagkat itinapon nga nila, binalasubas nila yung Biblia at itinapon, inalis yung aklat na iyan. Subalit para sa ating mga Katoliko, yung aral na yan ay tunay na aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman dahil dito, ito ay ating pinoproklama. Subalit ang kagandahan, Brother Mars, kahit na po tanggalin nila yung aklat na iyan, ay makikita pa rin natin. Napakarami pa Oo, rin. marami pa rin talata sa banal na kasulatan ang magpapatunay na yung mga alagad ng Diyos ay nananalangin para sa mga namatay. Hindi lang yan, may mga prayer and fasting pa. Pati yung bangkay pinapahalagahan. Nakagaya ng ginagawa nating mga Katoliko. So sa madaling sabi, Father, meron ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na isang lingkod ng Diyos na nagdasal para sa mga yumao? Yes. At isa na nga po dyan sa pinakasikat ay itong propeta ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi si Prophet Nehemiah Si o Propeta Nehemias. Nehemias. Tama po. Yes. Pakibasa po, brother, itong Nehemias chapter 1 verse 6. Babasahin ko po dito sa Protestanting Biblia na ang Biblia, Nehemias 1:6, ganito po ang ating mababasa, isang panalangin po ito ng Propetang Nehemias. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod. Sa makatuwid, nagdarasal po ang Nagdarasal propeta siya. na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi. Paulit-ulit. Paulit-ulit Father, na nagdasal. nagdarasal. Dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ang pinagdarasal po ay kasalanan Ng bayan. ng bayan na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Baka matanong po nila, Father, asa naman daw yung patay doon? Ay, palagay ko mas maganda, Brother Mars, makita nila, basahin natin itong Nehemias chapter 2 verse 5. Ayan. At si Nehemias na rin po mismo ang tumukoy kung nasaan yung mga magulang ni Nehemias na kanyang ipinapanalangin. Ito po ay nasa 2:5 ng Nehemias. At nagsabi ako sa hari, kung ikinalulugod ng hari, kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan ng aking mga magulang upang aking maitayo. Kitang-kita, Brother Mars, pinagdarasal ni Propeta Nehemias ang kasalanan ng kanyang mga magulang. At pagdating dito sa Nehemias chapter 2 verse 5, ito palang kanyang mga magulang, patay na, libingan na lang ang kanyang dinadalaw. Nasa mga libingan. Siguro naman po, wala naman po sigurong buhay sa loob ng libingan, Yes. Father? Kaya ito po ay nagpapakita na maging ang mga lingkod ng Diyos, katulad ni Propeta Nehemias, ay meron na pong palagiang panalangin para sa mga yumao. Yes. At meron pa tayong mga iba pang talata, Brother Mars, na makikita at mababasa natin kung paano pinapahalagahan ng ating mga ninuno. Lumang tipan pa ito, brother, wala pa tayo sa bagong tipan. Kung paano pahalagahan yung kaluluwa at katawan ng ating mga ninuno. Pakibasa po natin itong unang aklat no 1 Samuel chapter 31 verse 13.
Babasahin po natin sa unang Samuel 31:13. At kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Habes at nag-ayuno silang 7 araw. Ayan. Ay, sino po yung binabanggit niya na kinuha yung kanilang mga buto? Yan po si Haring Saul at ang kanyang anak na si Jonathan. At pati mga lingkod ng Diyos, mga kawal sa Mga kawal Israel. na namatay sa digmaan. At dyan po makikita, sila ay nag-fasting for 7 days. Oho. At ito po'y inulit, Father. Doon naman sa ikalawang Samuel, 1:12, mas malinaw ho ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. At ito'y sinasabi dito sa 1:12 ng ikalawang Samuel, at sila'y tumangis at umiyak at nag-ayuno hanggang sa paglubog ng araw dahil kay Saul at dahil kay Jonathan na kanyang anak at dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa sangbahayan ng Israel sapagkat sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. Umiyak, naintindihan natin pag may namamatay, umiiyak naman talaga. Paano naman itong nag-ayuno? Para saan yung ayuno? Para saan yung ayuno? Siguro, Father, kung protestante ka, hindi mo mauunawaan. Yes. Pakibasa po, brother, yung 2 Samuel chapter 1 verse 12 sa wikang Ingles. At babasahin po natin sa King James Version para sa lalong ikababatid ng ating mga tagapanood, lalo na sa ibang bansa. And they mourned and wept and fasted until even for Saul and for Jonathan his son, and for the people of the Lord, and for the house of Israel, because they were fallen by the sword. Yes. Diyan po natin makikita, mga minamahal na kapatid, yung salitang for Saul, and for Jonathan, and for the soldiers. Kitang-kita na yung fasting is not for those who are fasting, but they are intended for the good of King Saul, of Jonathan, and the soldiers who have departed or who have died in the war. And it is clearer, Father, if we are able to take a look again when this particular chapter in 2 Samuel, chapter 1, verse 12, the reason why they are fasting, because it is clearly stated here, because they were fallen by the sword. Because they were fallen by the sword. So, ibig sabihin, dahil namatay, kay ipinalangin para kay Saul, para kay Jonathan, at doon sa mga sundalo o kawal ng Panginoon. Kaya tayo rin mga Katoliko, katulad ng ginawa nitong ating mga ninuno ng mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay kapag tayo ay namatayan, tayo rin ay nananalangin at nag-aayuno para sa kaluluwa ng ating mga yumao. For the eternal repose of. Yes. Binabanggit natin yung pangalan. At ito po'y gawaing biblikal, Father. Very gaya ng biblical, ating mga binasa. minamahal na kapatid. Paano naman po yung paglilikom ng salapi, Father, na iaalay para doon sa ikakaalaala ng mga yumao? Meron ba tayong mababasang batayan sa banal na kasulatan dito? Ay meron din po, no? At may dalawa po tayong talata na mababasa diyan. Ang unang-una nga po ay tinanggal din nila, brother, sa kalungkutan. Ito po ay mababasa natin sa 2 Maccabees chapter 12 verse 42 to 46. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Ganito po ang sabi, the noble Judas took up a collection among his soldiers amounting to 2,000 silver drachmas, which he sent to Jerusalem to provide for an expiatory sacrifice. In doing so, he acted in a very excellent and noble way, inasmuch as he had the resurrection of the dead in view. Thus, he made atonement for the dead, that they might be freed from this sin. So, dito po natin makikita, mga kapatid, na dun pa lang, lumang tipan pa lang, sila Judas Maccabeo, ay talaga nag-aalay na ng salapi sa templo para maging alay, offering to God, para sa paglilinis ng kasalanan ng mga yumao, yung ang tinatawag nating atonement
for sins. At maging Father, hindi lamang sa Deuterocanonicals na hindi nila tinatanggap, meron din po tayong mababasa sa iba pang talataan ng Biblia na nagsasabi na yung salaping pangtubos ay ginugugol ito para sa pinakaalala or memorial doon sa mga tao, no? Para ipangtubos sa kanilang mga kasalanan. At ito'y babasahin po natin sa wikang Ingles, sa Exodus chapter 30 verse 16, at maya-maya iliwat po natin sa wikang pambansa. Ganito po ang ating mababasa. And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation, that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord, to make an atonement for your souls. At sa Tagalog, ganito po ang pagkakaliwat sa ang Biblia. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pangtubos na salapi. Meron po palang pangtubos na salapi. At anong ginagawa? At iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Kaya yung mga pare natin, Father, naglilingkod sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, habang sila'y nagmimisa, ginugunita yung mga yumao, inaalaala sila, gamit yung salaping gugugulin na pantubos, na maging pinakaalala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. So, ibig sabihin, yung ating binasa kanina at ngayon ay talagang nagkakatugma. Yes. At talagang makikita natin yung kagandahan ng ating pananampalataya kapag talagang masusi po nating binabasa at pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Siyang tunay. At meron din po, Padre, na isa pang talata sa banal na kasulatan na tila bagay hindi rin katanggap-tanggap, no, sa ibang sekta ng reliyon, kaya ito rin ay kanilang tinanggal. Kagaya po ng aklat ni Sirach o ng Eklesiastiko, Padre, na wala po sa mga Bibliang protestante. Kaya kulang-kulang po sila sa kanilang aral sapagkat nagbawas po sa banal na kasulatan. At ito po ay napakalinaw na binabanggit sa Sirach o Eklesiastiko. Ang kapitulo po ay 7, ang bersikulo po ay 33. Ang sabi dito, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag ipagkait ang iyong kabutihan sa mga patay. Ibig sabihin, Padre, kahit yung mga patay ay pwede mo pang bigyan ng kabutihang loob, huwag mong ipagkait, yung kabutihang loob sa mga patay. Yung panalangin, isang gawain niya ng kabutihang loob. Kaya kung nagdadasal tayo para sa mga yumao, sa mga namatay, ayan po ay bahagi ng ating kagandahang loob para sa kanila. Yes. No? Tinatawag natin yan na spiritual work of mercy. Napakahalaga po yan para sa atin, mga minamahal na kapatid. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos ay hindi lamang tumitingin sa pangangailangan ng mga nandito sa lupa. Gayon din ng mga kaluluwa na yumauna. Sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi limitado sa mga nandito lang sa lupa, maging sa kabilang buhay, binamahal na kapatid. At ito po'y pinapatunayan sa atin ng ating minamahal na Panginoon dito po sa Matthew chapter 12, verse 32. No? Napakahalaga po yan. Sa Mateo 12:32, ganito po ang ating mababasa. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa mga anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Napakahalaga po yan. So dyan po natin makikita na ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi lamang limitado. Ang ginagawa po ng mga protestante at ng mga tumutuligsa sa ating pananampalataya, nililimitahan nila ang grasya, ang pagpapatawad, ang awa ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos magpatawad ng kasalanan dito lang sa lupa. Ay hindi po. Kahit sa kabilang buhay, sa mga yumauna, ay kayang magpatawad ng ating Panginoong Diyos. Sa katunayan, Padre, maging sa lumang tipan, may mababasa tayo na letra por letra binabanggit na ang Panginoong Diyos ay may kagandahang loob doon sa mga yumauna, hindi lamang sa mga nabubuhay, kundi maging sa mga namatay. At ito po ay binabanggit sa aklat ni Ruth sa lumang tipan, 2:20. Ganito po ang ating mababasa.
At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. Napakalinaw ho, hindi lamang sa buhay, pati sa mga patay, ay binibigyan pa ng kagandahang loob ng Diyos. Ang problema nga dyan, minamahal nating Brother Mars, may mga tao na walang puso. Ayaw nilang mag-alay ang Panginoong Diyos ng pagmamahal, pagpapatawad at kagandahang loob sa mga yumao na. Kaya dahil dyan, yan ay masama. Masama. At hindi lamang yan, Father, hindi sila tumutula doon sa mga tunay na banal, doon sa mga talaga matatawag natin na mga lingkod na Diyos, sa lumang tipan. In fact, hindi lamang yung Diyos ang marapat magbigay ng kagandang loob sa mga patay. Abay, dapat makitulad din daw tayo. At ito naman ay babasahin ko kay Ruth. Sa 1:8 ng Ruth, ganito din po ang ating mababasa. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kung yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina, gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Pwede rin po palang gumawa ng mabuti para sa mga namatay. Exactly. At unang sa lahat, Brother Mars, marahil ba itatanong nila sa atin, kadugtong nitong topic natin, ano ba talaga yung patunay natin na yung mga namatay na, buhay pa rin? Kasi para po sa ating mga Katoliko, yung katawang lupa natin ay namamatay. Yes. Di ba may dalawang component yung tao, katawan at kaluluwa. Yan po mababasa natin sa Genesis chapter 2, verse 7. At nilikha nga ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, no hiningahan sa dalawang butas ng ilong. At ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Ngayon po naman dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 16, pinakikita sa atin mismo ng Panginoong Jesus na nagpapahayag ng mga salitang ito. Kung yung namatay ba, buhay pa yung kaluluwa. Dito po sa ang mayaman at si Lazaro, no? Ay yung pulubing si Lazaro. Ito yung sabi ng Panginoon. Verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Abay, namatay na. Tapos may dinala sa langit, no? Verse 23, no? Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa. Sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Verse 24, itong pinakamatindi ni Brother Mars. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. At dito po natin makikita, Brother Mars, isang makasalanan na mayaman, isang mahirap na pulubi, subalit namuhay sa kabanalan. Namatay, iniakyat sa langit ang isa. Yung isa naman, inilibing, parehong nilibing yan. No? Pinarusahan siya, pero naghihirap yung kaluluwa niya, pero buhay. Sumisigaw. Hindi po tulog. Hindi po tulog sa pansitan. Walang soul sleep. Walang soul sleep, Brother Mars. Kathang aral ng mga Kathang Sabatista na mga Iglesia ni Cristo at ng mga kaanib ng dating daan. Yes, ang tawag po natin dyan ay mga doktrinang tulog. Tulog sa pansitan. Yes, at hindi po tulog sa nakakaayon pansitan. sa ating binabasa sa banal na kasulatan na talaga naman pong taliwas. Sa katunayan, ito pong ating pinag-uusapan, Father Abe, bagamat ito'y palalawigin natin sa mga susunod na pagkakataon sapagkat kulang ang ating oras, nangangahulugan lamang na totoo yung aral ng Santa Iglesia tungkol doon sa pagdadalisay o paglilinis ng mga kaluluwa ng mga yumao. O sabihin na natin ay yung dogma ng purgatorio. Kasi maging sa lumang tipan po ay napakalinaw po na may mga nabuwal na o mga namatay na dinadalisay pa hanggang sa panahong takda. Ibig sabihin, hindi naman ito magpasawalang hanggang pagdadalisay, may takdang panahon ho. Yung mga namatay na. At ang halimbawa po nito ay yung mga pantas na binabanggit ni Propeta Daniel. At ito po ay babasahin po natin sa Daniel, Kapitulo 11,
versikulo 33 at itutuloy po natin hanggang 35. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami, gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab, ibig sabihin mamamatay, ng pagkabihag at ng samsam at ng maraming araw. Pagka nga sila'y mga bubuwal, ibig sabihin mamamatay, sila'y tutulungan ng kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan sapagkat ukol sa panahon pang takda. Ito po, Father, napakalinaw. Patay na, nabuwal na, pero dadalisayin, papuputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sa panahon pang takda. Ito po ay patunay na yung ating aral tungkol sa pagdarasal sa mga yumao at purgatorio ay batay po nakasalalay at nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya itong ating mga kapatid na tinutulig sa itong ating aral hinggil sa purgatorio at sa paglilinis ng kasalanan ng mga namatay, palagay ko hindi nila ginawa ang kanilang araling takda. Okay. Yung tinatawag nating takdang aralin, Yeah, araling takdang takda. aralin. At talaga naman, paano naman nila malalaman ang mga katotohanan ito ay malayo sila sa katotohanan. Kaya nga po, Father, talaga pong nagpapasalamat po tayong muli sa Cedar Media Incorporated sa paghahandog po ng ating palatuntunan at doon po sa ating pinakamamahal na charismatic community, ang Children of Light Catholic Charismatic Community, na kung saan din po nagbibigay po tayo ng Bible study. Sa paghahandog po ng palatuntunan ito na muli mapapanood po sa TV Maria, Dream Channel 3, Destiny Cable 93, Sky Cable 160 at ito po ay paulit-ulit na mapapanood mula Lunes hanggang Linggo sa 6:30 ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Father? Yes, at muli tayo po naman ay muli nakapaghatid sa inyo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at ng katugunan sa inyong katanungan. Naway wag po kayong mag-atubiling magpadala pa sa amin ng higit pang mga katanungan upang sa ganon ay magkaroon po ng kasagutan ang mga bumabagabag sa inyong isip at puso. Sabi nga natin, know the truth, and the truth shall set you free. At tayo po'y nananawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid sa Iglesia Katolika na patuloy po nating ipagdasal ang ating mga yumao sapagkat po hindi nalalagot o napapatid ang pagmamahalan ng mga Kristiyano. Ang kamatayan po ay walang kapangyarihan para tayo paghiwalayin sa pag-ibig ng ating Panginoon. It is an act of charity and an act of mercy para po igawad po natin sa kanila ang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanilang ikatatahimik na makasama po doon sa kaharian ng Diyos sa Bayang Banal. Muli po, ito po si Attorney Mar Villasos, kasama po natin si Reverendo Padre Abe Arganyosa. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na alamin ang katotohanan sapagkat ito lamang ang makakapagpalaya sa atin. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.